sa paggawa nung thread nung sa pinaka-outlet. Okay, pagkatapos natin magawa ito, kokopyahin natin yung drawing. So, copy, CO. Lagay lang natin sa taas yung isang kopya. So, yung pangkaraniwang ginagawa natin, no, aalisin natin yung mga linya dun sa loob. Titira lang yung nasa labas. I-erase. Tapos, lalagyan ng linya sa may gitna. Midpoint to midpoint. Okay, tapos, i-trim yung kalahati, aalisin. Okay, tapos, yung kalahati ay i-join. So, kapag ka nagawa na to, na-convert na into one polyline, ang gagawin natin susunod ay i-revolve na to. Okay, so, ang axis ay yung gitna. 360 degrees yung rotation. Next na gagawin dito, pupunta tayo sa top view. So, ito yung object. Maggagawa tayo ng circle na kaparehas nito ng diameter. So, dapat alam muna natin yung diameter nito. Punta ako sa right side para makuha yung diameter. Okay, so, lalagyan ko muna siya ng sukat. Kasi, nalimutan ko na yung sukat, yung diameter niya. Okay, lalagyan ko lang ng line. So, 18.5. 18.5. So, para kapag ka naggawa tayo sa top view, so ito siya, okay, nagawa natin siya ng circle muna, C, enter, A, center ng circle ay same ng center ng cylinder. Okay, tapos ay D for diameter, tapos 18.5 yung diameter sa enter. Next nito, gagawin na natin siya ng helix. H-E-L-I-X. Center nito ay yung center ng circle tsaka ng cylinder. Okay, so, center, same center. Okay, so base radius, ang hinahanap, pwede naman yung diameter, so type nyo lang D, tapos lagay nyo yung 18.5, enter. Tapos, yung top radius, D uli, enter, 18.5. Okay? Tapos, piliin nyo yung turn height, ilalagay nyo yung pitch niya, which is 1.1547. Okay, so, yan yung pitch na ginamit natin nung nakaraan. Okay, so, enter lang. Tapos, dun sa number of turns, okay, since ang gagawin natin ay external thread, no? So, pwedeng mas marami siya kaysa yung usual o yung eksaktong number of turns niya. So, pwedeng dahil 5 lang na turns yun, no? Pwedeng 6 and above. Okay, yung gawin natin. So, sabihin natin na 8. Enter. Okay, so, pag tinignan natin dito sa shades of gray, makikita natin, no, na ito yung helix na sa may ibabaw siya pumesto.
Tapos, ito yung circle na ginawa natin. Nasa may ibabaw din siya. Okay, so, ang gagawin natin, dito sa 2D wireframe, ilalagay natin siya uli sa right side. Okay, para makita natin. Tapos, yung helix, tsaka yung circle na ginawa natin kanina, ay move natin from center papunta dun sa center ng pinakaibaba. Okay? Pagkatapos, yung sukat ng ngipin, manggagaling yan dito. So, kakopy natin siya. Lalabas natin. Okay. O nga pala, ang gagawin natin ay isusubtract natin. Kasi yung dun sa drawing natin sa outlet, ito yung ginamit ko na linya, hindi ko sinama yung ngipin. Pero dahil dito, okay, ay mas malaki itong diameter na to kaysa yung dun sa outlet, eh, para pagka ni-union natin siya maging isa, no? Kailangan natin i-subtract itong triangle natin. Okay, so, kakopy ko lang to. CO. Tapos, ilalabas ko siya. Okay, tapos, maglaline lang ako ng maliit. Orthoon. Mga 0.5 lang yung sukat. Okay, tapos 1.1547 yung pitch, diba? Okay, tapos close lang natin siya. Okay, pag nagawa na yun, select nyo lang yung triangle tsaka yung pinasobra ninyo, tapos ay join. Okay. So, kapag ka na-join na siya, ilalagay na natin siya dun sa dulo ng helix. So, nasaan ba yung dulo ng helix? Ito, yung dulo ng helix. So, pupwesto natin siya. Move. Eh, yung kanto nito, oops, na-select pati yung helix. Okay, so move ko to, yung endpoint niya, ilalagay ko dun sa endpoint ng helix. Okay, trial muna, i-sweep natin siya, SW, select natin yung ginoin natin, tapos select natin yung helix. Enter. Okay, so nalimutan ko na lagyan ng tawag dito, lagyan ng tolerance. Okay, so i-offset muna natin to by 0.05. Okay, tapos i-click natin yung loob. Pagkagawa, erase na natin yung mas malaki, yung maliit ay move ko uli dun sa end ng helix. Tapos, itatry ko na yung sweep. SW. Enter. Select object. Ito yung pipiliin. Enter. Tapos, yung path, yung helix. Okay. Pagka tinignan natin siya, mukhang mali yung positioning niya. Okay? Paano natin nasabing mali? Kasi yun dun sa cross-section, naging ganito yung positioning ng triangle. Ang ating objective ay maging nakaganito yung triangle. Okay? So, ang gagawin natin, aando natin yung sweep. Tapos, yung ating triangle ay i-rotate natin, RO. Base point, yung end point, baguhin lang natin ng pwesto.
Tapos ay sweep uli natin. Click natin yung object. Enter. Tapos click natin yung helix. Okay. So, ito, mukhang okay na yung positioning niya. Okay, paano ko nasabing okay yung positioning niya? Kasi yung ating triangle ay nag-form na ng V-shape dun sa loob. Yun nga lang, okay, mukhang inexakto niya o lumagpas yung triangle, nasa labas siya nung ating isusubtract na object. So, tama yung rotation nung ginamit nating shape, pero yung positioning niya, yun yung mali. Okay, so, i-move natin siya. So, undo muna natin uli. Okay, lalagyan ko ng line. Perpendicular, tapos ay from end to end. Move ko itong object na to, na gamit itong linya na to, papunta dun sa ating end ng helix. Okay, so erase ko muna to. Itatry kong i-sweep. SW, enter, select object, enter, select path. Okay, check natin. Kung titignan natin yung object, ayun. So, kapag ipunesto natin yung object, bali, yung dulo yung root nung triangle ay napunta dito sa line na to, parallel dun sa line na yun. Okay, so, ibig sabihin, tama yung pagkakasweep natin sa kanya. Okay, so, para naman, tama yung pagkakaputol sa kanya kasi ito ay putol. Okay, so, yung object naman mismo ang ating i-move sa may bandang gitna. So, isa-select ko lang yung object. Kasama dapat yung circle. Okay, so, ito yung ginamit ko na pang-select. Crossing para kasama yung circle. Tapos, move from yung center niya sa taas. Dapat ay tawag dito, ortho-on kayo. Tapos yung kalahati ng pitch, dahil 1.15 siya, no, pwedeng 0.5 yung ating gagawin. Okay. So, pag tinignan natin dito, so nasa loob na. Okay, nasa loob na ng linya yung kaputol. Okay, so, pwede na tayo mag-subtract. Subtract na natin, SU, enter. Select muna natin yung object sa loob, yung object lang, enter. Tapos yung helix, enter. So, ito na yung magiging itsura niya sa, sa 3D. Ngayon, pupwesto natin siya doon na sa ginagawa natin 3D. Okay? Tandaan na dapat kapag binove nyo yung main na body kasama yung circle. Bakit? Kasi pag hindi nyo na isama, may hirapan kayong i-move ito. So, pag minove natin, select yung object. Dapat ay yung center nito sa ilalim. Ipopwesto natin dito, sa center din dito. Okay? So, dito muna tayo sa may shades of gray na viewport. Okay, pansamantala, alisin muna natin yung cup ng outlet. Okay, para makita natin yung thread.